Naaalala niyo ba si Parky? Yung asong na-post ng isang concerned citizen sa social media na pakalat-kalat sa parking lot doon sa Trinoma? Nakita kaming aso. Kawawa naman siya, may galis na siya. Pauwi na kami nung nakita ko si Parky. Hindi ko alam kung bakit ko siya kinuha. Parang naawa na lang ako sa kanya kasi habang naglalakad siya, bumangga siya sa isa sa mga motor. Naka-steady lang naman yung motor pero parang tingin ko parang bulag siya o parang malabo yung mata niya. Kaya siguro meron siyang cone para yung cone na magpoprotekta kapag nababangga siya. Hindi ko alam kung niligaw ba siya rito o naligaw. Pero sa tingin ko parang iniligaw siya rito kasi palagi naman ako dito sa parking lot dito sa Trinoma. Wala naman ako nakikitang ganito dito. First time ko lang makakita ng aso dito tapos yung itsura niya para matagal na siyang nasa labas. Binitbit ko na siya. Lumingon-lingon din ako sa paligid. Baka kasi nandoon yung nagmamay-ari sa kanya o nag-aalaga sa kanya. Yung mga batang nasa kalsada. Ano mabibit-bit ko? Buka mo lang yung bag. Paliguan lang natin sa bahay. Nilagay namin siya sa bag ni Clarissa. Tinanggal namin yung ibang gamit niya doon para doon namin mailagay si Parky sa loob. Hindi naman namin kasi siya mabibitbit, nakamotor lang kami. Hindi din naman namin siya malalagay sa box ko kasi baka hindi siya makahinga. Ito lang yung tanging paraan para mabitbit namin siya. Habang nasa biyahe nga, wala akong sawang tinitingnan ko siya, baka kasi mahulog siya. Tapos hinihimas-himas ko na lang din yung ulo niya. Pagdating namin sa bahay, niliguan agad namin siya. Tinanggal ko muna yung cone niya para makuskus ko siya maigi. Grabe, ang dami niyang garapata at galis. Kitang-kita mo yung pinagdaanan niya nung nasa labas pa siya. Sakto may kulungan pa dito sa amin na hindi na ginagamit. Doon ko muna siya nilagay. Kinagabihan, nakita ko siya kumakain. Tapos sinisilip siya ng aso ng kapitbahay namin. Kaya bumaba ako, tapos sinaway ko yung aso. Nilagyan ko na rin siya ng tubig na konti kasi baka mauhaw siya. Tapos bumalik ulit yung aso na yon, pero hindi naman siya kinakagat o tinatahulan. Parang inaamoy lang siya, ganun kasi magbatayan yung mga aso yung aamuyan. Naglagay na lang ako ng mga harang ng mga container na may tubig. Kinabukasan nga, nagdala ako sa kanya ng tinapay na may mayonnaise. Ganito rin kasi yung kinakain ni Asi, nung aso namin. Tasty na may chicken spread. Gupitan mo kaya yung bandang mata. Kaya nga pumapasok sa mata niya. Ito, malapit sa mata. Andyan dyan, hindi na ang layo naman yan sa mata eh. Malapit sa mata. Ayan o, nakababa. Bili lang ko kalahating kilo. Kumain naman siya, ayun ang tinitira. Ayan, siguro nangangati siya dahil sa garapat. May sugat siya doon, oh. Pwede ko kayang lagyan betadine yan? Hindi niya naman maabot eh. Yung cream, wala kang cream para sa aso. Wala. Yan, mayonnaise. Pero naka-plastic, lagyan mo sa lalagyan din. Kasi isang niya kasi hindi niya rin maabot. Hindi lalagyan na flat. Okay na. Hindi niya rin kasi naabot. Tapos nga niya kumain, inalis ko muna siya sa kulungan. Kasi lilinisin ko yung kulungan niya. Maraming garapata kasi doon na nahuhulog na. Ginala-gala ko muna siya dito sa paligid namin. Tapos maya-maya umihi siya. Tagal niya umihi. Ilang minuto siguro siyang umihi dyan. First time niya umihi niya simula nung nakuha namin siya. Tapos ang magaling sa kanya, hindi siya umiihi doon sa kulungan niya o dumudumi. Talagang pag nilabas mo siya, doon siya iihit dudumi sa labas. Tinali ko muna siya pansamantala dito sa may galon kasi nililinisin ko na yung kulungan niya eh. Pinagbubuhusan ko ng tubig na may Sonrox dyan. Nakadalawang Sonrox na bote ako dyan para buhusan ko na buhusan tsaka mamatay yung mga nahulog na garapata dyan sa kanya. Nga pala, hindi ko na muna tinanggal yung pinaka-cow niya sa leeg kasi pag tinanggal ko yon, kinakagat niya yung sugat niya, kinakamot niya ng bibig niya. Tapos iyak pa siya ng iyak pagka kinakamot niya. Kalbo-kalbo na nga siya eh. Kaya nilagay po na namin ulit. Tapos yung mata niya pa, para meron siyang katarata. Pero may pinapatak na kaming gamot sa kanya. Siguro pag nakaluwang-luwang, papatingnan namin yung mata niya. Tapos papa-injection na rin namin siya ng anti-rabies, deworm, tsaka 5-in-1. Sa ngayon, malakas na siya kumain. Kahit anong pagkain nga nung nilalagay namin, kinakain niya. Pero dog food muna yung pinakain namin sa kanya para bumalik-balik yung sigla niya. Tapos panay tulog rin niya ngayon. Siguro nagbabawi siya ng lakas. Pinalitan ko na rin pala yung sapin niya ng bago. Nga pala yung ginagamit kong pampaligo sa kanya, Madre de Cacao na sabon. Mabisa kasi yung sabon na yon. Ayun yung ginamit namin kay Asi kaya wala siyang kusto. Tapos yung mga kuto niya nalalaglag na lang, napatay na. Nilagyan ko lang muna siya ng pulbos ngayon kasi bukas pa talaga siya maliligo. Alternate yung ginagawa kong pagpapaligo sa kanya.
para hindi maging sariwa lagi yung pinakasugat niya. Marami pa kasi siyang garapata kaya every other day siya naliligo para ma-wash out yung mga garapata niya. Babango siya ngayon. Pinagtad ko ng pulbos eh. Naragamaring na yung sugat niya. Ayan, nagbabalat yung ano niya eh, eyelids. Kadidiguan ko naman siya mamaya. Mamaya man na lang din nilabas. Dudumi ako na aalis ko. Pagpag ng purgas. May stopper. Dami ihi. Hello. Hello. Oo, mga garapat. Third day niya na ito. Ayan yung mga garapata niya. Nahuhulog do sa may sapin niya. Papaliguan ko na siya. Ang lalaki nga ng garapata na nakukuha ni mama sa kanya. Nandoon na lang sa may pinakahigaan niya nahuhulog. Mabait din siya pag pinapaliguan. Si Asi kasi pag pinapaliguan niyo bago mong pamatalian, tatakutin ka pa nun. Siya hindi. Siguro ngayon na lang ulit siya nakaligo. Pagtapos niya kanyang maligo, pinakain naman namin siya. Tuwang-tuwa ako pag nakikita ko siyang kumakain kasi lakas niya talaga kumain. Sana gumaling na siya agad. Binihisan ko pala siya ng damit. Kay Asi yan, nung maliit pa si Asi. Hindi na kasi kasya sa kanya kaya binigay ko na lang kay Parky. Pagkatapos nun, same day routine, pinulbusan ko ulit siya, tapos pinatakan yung mata niya, tapos pinatakan yung tenga niya, tapos nilinis ulit siya. Sana gumaling na siya. Sa susunod na upload ko na video, makikita nyo na ang malaking pagbabago ni Parky.